Pagkalipas ng ilang araw, may makikita naman tayo na isang mabangis na halimaw na aso. Sa tabi nito ay ang tagapamahala ng Kaniya Merchant Union na si Evo na nakaupo sa isang sofa. Habang inaamo nito ang kanyang alaga, napaisip siya tungkol sa paglabas ng isang adventurer na mayroong ganoong kakayahan subalit hindi man lang nila nalalaman ang kanyang personal na impormasyon. Dagdag pa nito na mukhang magkakaroon ng kaguluhan sa mga tao. Nang bigla na lang sumulpot sa kanyang harap si Beidou na nakaluhod. Nagsasabi na si El ay nagawang makabalik kaya ano ang kanilang gagawin sa kanilang kontrata. Naagad namang sinagot ni Evo nang may nakakatakot na mukha na siya ay kanilang agad na patayin. Nalabis namang ikinagulat ni Beidou. Nasabi din ni Evo na wala sila sa sitwasyon para alalahanin ang opinyon ng publiko at ito ay dahil ang mga aksyon ni El ay lampas sa kanyang mga hula. Dagdag pa nito na gagawa na lang sila ng idadahilan mamaya. Subalit nasabi ni Beidou na si El ay hindi nag-iisa. Kaya natanong ni Evo kung ano ang ibig nitong sabihin. Naagad namang sinagot ni Beidou na may dala siyang kasama, kung saan makikita natin ang pagdating ni El sa gusali ng Kaniya Merchant Union habang nakasunod sa kanya ang isang tao. Lumipat naman tayo kay Ralph habang nagrereklamo sa kanyang kinakain dahil ito ay walang lasa. Napagalit naman siyang sinabihan ni Debo na wag nitong insultuhin ang niluto ng kanyang kapatid at manahimik na lamang. Subalit dagdag pa ni Ralph na mas mabuti sana kung dinagdagan niya ito ng asin. Sa tabi naman ay ang kapatid na babae ni Debo na inaalok si Kiri ng makakain, kung saan si Kiri ay nagpasalamat dito. Naiinis namang nasabi ni Debo na ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang papuntahin dito si Ralph. Na sinagot naman ni Kiri na paniguradong ang Kaniya Merchant Union ay narinig na ang balita tungkol sa paglabas nila sa gate kaya hindi makakabuti na sila ay maghiwalay. Dagdag pa nito na ito din ay ikabubuti ng kapatid ni Debo, na kanya namang ipinagtaka. May nagsabi naman na kahit sila ay magtago ay mahahanap din naman sila di kalaunan, nang may bigla na lang bumukas ng pinto sa kanilang bahay kaya naagaw ang pansin ni Debo. Ito ay si El sa labas na agad nagtanong kung kamusta ang kanilang pakiramdam. Subalit natanong lang ng mga ito kung saan siya nanggaling kaya sinagot niya din naman ito kaagad na mayroon lang siyang importanteng bagay na ginawa. Naiinip namang nasabi ni Ralph na maganda ang kanyang timing dahil gusto na niyang pag-usapan ang paghahati ng kanilang gantimpala. Dagdag pa nito na ipapasang tabi na muna nila ang tungkol sa pagiging leader dahil may pareho lang naman silang ambag. Kaya natanong na lang nito si El kung kailan nito ibibigay ang 7 milyong peso na kanyang ipinangako. Pagalit naman siyang natanong ni Debo kung siya ba ay nasisiraan na ng bait, at kung gusto ba talaga nitong pumunta sa Kaniya Merchant Union para manghingi ng pera sa ganitong sitwasyon. Dagdag pa ni Debo na si Ralph din naman ang mismong nagsabi na siya ang nakatalo sa Snow Yeti ng mag-isa, at si Ralph ay walang ginawa kundi ang matulog lang habang hinahanap nito ang gate palabas. Nasabi naman ni Kiri na kanyang narinig na nilabanan din ng mag-isa ni El ang dalawang kambal na mga assassin. Habang nagpapalabas naman si Ralph ng nakakatawang mukha, natanong lang nito kung mayroon bang nakakita ng kanilang mga ginawa. Kaya si Debo ay napamura na lang sa pagkainis. Natanong naman ni Kiri kay El kung ano ang gagawin niya ngayon, na sinagot naman ni El na paniguradong may gagawin muli ang Kaniya Merchant Union. Subalit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay may bigla na lang humampas sa pader, naiinis na nagsasabi kung hanggang kailan niya ba ito paghihintayin dito. Agad namang lumapit ang babaeng kapatid ni Debo sa tao at natanong kung sino ito. Ang nakikita naman ni Debo at ni Kiri ay kanilang ikinagulat. Ito ay dahil ang taong nasa pinto ay ang kinatawan ng Gaffer Merchant Union na si Abyss, nagsasabi kung pwede ba nilang pagsabihan ang bastardong si El na magmadali. Bago ng pangyayaring ito, makikita natin ang executive ng Gaffer Merchant Union na si Rakan na pag-alit na nagsasabi kay Abyss na ito ay kanyang ayusin. Kaya habang siya ay nakaupo sa kanyang lamesa, siya ay napamura na lamang dahil hindi umaayon sa kanya ang kanyang mga gusto. Dagdag pa nito na hindi niya inaasahan na makikipag-ugnayan ang Kaniya Merchant Union kay El at agad na magsimulang pumasok sa isang gate bago pa man siya makagawa ng kahit ano. Kaya may labis nitong pagkabahala na natanong kung dapat ba niya itong pinigilan dahil siya ay mamamatay sa tagpong ito. Nang bigla na lang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina na agad namang umagaw sa kanyang atensyon. Di kalaunan makikita natin si El at si Abyss na nag-uusap, kung saan natanong ni Abyss kay El kung naging mabuti ba ang kanyang negosasyon sa Kaniya Merchant Union. Nasabi naman ni El na siya ay kanilang inalok ng 50 milyong peso kung maipapasa nito ang pagsubok.
At dahil natapos na nila ang pag-raid sa gate, ang kontrata na lamang ang natitira nilang koneksyon. Kaya napatanong si Abyss kung ano ang ibig nitong sabihin at kung pumunta lang ba siya dito para magyabang. Subalit naiinip namang nasabi ni El kay Abyss na kung wala na siyang ibang sasabihin, siya ay aalis na dito. Kaya saglit na natigilan si Abyss at napaisip. Kung saan pagkatapos nito ay ang kanyang pagkuha sa isang bagay na nasa kanyang bulsa habang nagsasabi na panalo na si El. Makikita natin ang pag-abot nito ng isang papel kay El habang naiinis na nagsasabi na ito ay 60 milyong meso na higit pa sa kanyang unang hiningi, kung ito ay kanyang pipirmahan. Ang tagpong ito ay labis naman na ikinatuwa ni El kaya siya ay napangiti ng sobra. Di kalaunan ay agad din ni El na pinirmahan ang kanilang kasunduan. Dahil dito, napasabi si Abyss na sila ay opisyal ng mga partners kaya silang dalawa ay maging totoo sa isa't isa. Diretso namang sinabi ni El na ang Kaniya Merchant Union ay ang troll, na labis namang ikinagulat ni Abyss. Dagdag pa ni El na ang gate na kanilang ginamit para sa pagsubok ay ang kanilang patibong. Ito ay dahil ang gate ay pinagmukha nila na mayroon lamang 3 scar kahit pa na mayroong higit pa sa daan-daang tao ang namatay sa loob nito. At di lang ito dahil nagpadala pa sila ng mga assassin para sila ay patayin. Ang mga sinabi naman ni El ay hindi mapaniwalaan ni Abyss, ngunit naunawaan naman ito na ang pakikipag-ugnayan ng Kaniya Merchant Union kay El ay para ligpitin ang ebidensya. Dahil dito, napangiti si Abyss ng sobra habang napapaisip na paniguradong ilalantad niya ang Kaniya Merchant Union sa pagkakataong ito. Bigla namang natanong ni El kung ito ba ay sapat na para sa kanya, kaya napatanong si Abyss kung ano ang ibig nitong sabihin. Kaya nasabi ni El na ang kanyang testimonya lamang ang tanging ebidensya kaya ang paratang na ito ay pwede lang nilang itanggi. Napaisip naman si Abyss na ito ay paniguradong gagawin ng Kaniya Merchant Union, subalit maaari niya namang manipulahin ang opinyon ng publiko kahit papaano. Dagdag pa nito na ang ibang mga merchant union din naman ay kailangan ng mayroong masisi sa kanilang pagkatalo sa 100-man gate, kaya ito ay makakapahina sa Kaniya Merchant Union. Habang patuloy namang magkaharap si Abyss at si El, bigla na lang nasabi ni El na subalit mayroong paraan para masira ang Kaniya Merchant Union. Dagdag pa nito na imbis na ibabalang nila ang mga ito sa kanilang posisyon, pwede nila itong alisin sa mundo ng Maple. Kaya pag-alit na natanong ni Abyss kung ano pa ang kanyang mga tinatago dahil nagkasundo silang maging tapat sa isa't isa. Na sinagot naman ni El na huwag muna ni Abyss na ilantad ang insidente ng trolling dahil mas magiging epektibo kung ilalantad nila ang lahat ng kanilang makukuhang impormasyon ng sabay-sabay. Na agad naman pinasangayunan ni Abyss. Kaya habang nagpapalabas si El ng seryosong mukha, nasabi nito na ang mga tagasunod ng Black Magician ay nagsimula ng gumalaw. Bumalik naman tayo sa kasalukuyan sa gusali ng Kaniya Merchant Union, kung saan makikita natin nakaharap ngayon ni Beidou si El at ang kanyang isinamang si Abyss. Agad namang binati ni Beidou si Abyss dahil sa tagal nilang hindi nagkita, ngunit nasabi lang ni Abyss na siya ay pumunta dito para personal na manghingi ng tawad. Na ipinagtaka naman ni Beidou. Nasabi ni Abyss na mukhang mayroong maliit na hindi pagkakaintindihan sa pagitan ni El at ng kanyang merchant union. Dagdag pa nito na si El ay isa pang bata, kaya nung ito ay nagalit sa kanila, siya ay agad na pumunta sa Kaniya Merchant Union. Nasabi din ni Abyss na para sila ay maging malinaw, si El at ang Gaffer Merchant Union ay opisyal ng business partners. Kaya siya ay nanghihingi ng tawad dito dahil mukhang ninanakaw nito si El sa kanila. Napasabi naman si Beidou na ito ay kanyang nauunawaan at dahil dito hindi niya maibibigay ang gantimpala ni El. Kaya natanong nito si El kung ito ba ay ayos lang, na agad namang pinasangayunan ni El. Habang hawak naman ni Abyss ang kanyang pisngi habang nagpapalabas ng malaking ngiti, nasabi nito na napagtanto niya ang kahalagahan ng buhay ng tao dahil sa insidenteng ito, kaya napagpasyahan niya na tratuhin ang mga tao ng mabuti. Napatanong naman si Beidou kung ano ang ibig nitong sabihin. Mas lalo namang napangiti si Abyss dahil dito. Ito ay dahil magbibigay siya ng mga mahuhusay na gwardya na nakabantay ng walang tigil para walang may hindi magagandang bagay ang mangyari sa kanila. Dagdag pa nito na ito ay hindi lang para kay El kundi pati na sa kanyang buong party. Nasabi din ni Abyss na itong lahat ay dahil nauunawaan niya ang maayos na teamwork ng party ni El. Ang mga sinabi naman ni Abyss ay hindi mapaniwalaan ni Beidou. Subalit hindi pa dito nagtatapos dahil habang si Abyss ay nagpapalabas ng nakakatakot na mukha.
Nasabi din nito na kung mayroong magtatangkang saktan si Elle o di kaya ang miyembro ng kanyang party, kakalabanin nila ang kabuuan ng Gaffer Merchant Union. Kaya wala nang may nagawa si Beidou kung hindi ang matahimik na lang sa kanyang kinauupuan. Pagkatapos nito ay lumipat naman tayo kay Dibo na labis ang pagkagulat dahil sa nakuha ni Elle na 60 milyong meso. Kaya natanong nito sa kanya kung anong klaseng mahika ang kanyang ginamit. Napasabi naman si Kiri sa kanyang nakikita, na ang Gaffer Merchant Union ay nagpadala ng kanilang mga bantay para sa kanila kaya natanong nito kung kinakailangan ba talaga nila itong gawin. Habang may labis na tuwa sa kanyang mukha at napapa-approve naman si Ralph, nasabi nito na mabuti ang ginawa ni Elle at siya ay napakagaling sa negosasyon. Kaya sinabihan lang siya ni Elle na huwag siyang maging madrama. Dagdag pa ni Ralph na lagi niyang naaalala kung gaano kaganda itong party at ang natitira na lang ay paalisin ang mga walang pakinabang. Na ikinainis naman ni Dibo kaya siya ay napamura kay Ralph. May lakas na loob pang sinabi ni Ralph na nakakagarantisado siya na walang kagaya niya na bishop sa mundo ng Maple, na mas lalo namang ikinainis ni Dibo. Habang hawak-hawak nito ang isang gintong barya sa kanyang kamay, nasabi pa ni Ralph na siya ay isang bishop na hindi lang nakakapag-heal kundi nakakapagprotekta pa at nakakapamuno. Kaya siya ay isang mahusay na all-around. Nang bigla na lang nitong itinuro si Dibo at nasabi na itong baguhan, na ikinagalit naman ni Dibo kaya siya ay napatanong sa kanya kung sino ang tinatawag niyang baguhan. Nang bigla na lang siyang pinuri ni Ralph na siya ay isang halimaw, na labis namang ipinagtaka ni Dibo. Nasabi ni Ralph na inakala niya na siya ay nahimatay, pero sa halip siya ay nag-circle up at tinalo ang boss na halimaw ng mag-isa. Kaya dagdag pa nito na mayroong bagay kay Dibo na hindi niya maipaliwanag. Napasabi naman si Kiri na kung kanyang iisipin habang nakikipaglaban si Dibo sa mga hubs, siya ay biglang lumalakas habang walang malay, kaya natanong niya kay Dibo kung ano ang meron tungkol dito. Nagtataka namang nasabi ni Dibo na kahit subukan niya itong alalahanin ay wala pa rin siyang maalala, at ang tanging naiisip niya lang ay isang panaginip. Sa panaginip na ito nagpapakita ang hindi niya kilalang babae sa bawat oras, subalit minsan sila ay nag-aaway at mukhang silang dalawa ay malapit sa isa't isa. Dagdag pa ni Dibo na ikinagulat naman ni Elle, na sa tuwing siya ay nagigising ay nakakalimutan nito ang kanyang mukha at ang tanging niya lang naaalala ay gumagamit siya ng polearm o sibat. Ang mga sinabi naman ni Dibo ay hindi mapaniwalaan ni Elle. Ito ay dahil sa dati niyang buhay bago pa siya nakabalik sa nakaraan, alam ng lahat na si Dibo at Aran ay magkakampi. Napaisip naman si Elle sa misteryosong kapangyarihan at ang babae sa kanyang panaginip na kahawig si Aran. Kaya natanong ni Elle kung nababawi ba ni Dibo ang kanyang kapangyarihan bago pa man ang kanyang pagbabalik sa nakaraan sa tuwing ito ay walang malay. Dahil dito, napaisip si Elle kung ano ang nangyayari, at marahil ay may nangyaring kakaiba dahil sa pagbabalik niya sa nakaraan. Napasabi naman si Ralph na mayroon ding problema kay Dibo dahil siya ay medyo tanga. Na muli namang ikinagalit ni Dibo kaya natanong nito si Ralph kung siya ba ay matalino. Nang bigla na lang nasabi ni Ralph na si Elle ay kagaya din ni Dibo, kaya naagaw nito ang atensyon ni Elle. Nasabi ni Ralph na napakabilis nitong mag-circle up at siya ay mayroon hindi kapanipaniwalang pagiging kalmado at pananaw bilang isang adventurer habang may kaunting karanasan lamang, kaya naiintindihan niya kung bakit desperado ang Gaffer Merchant Union para siya ay makuha. Nang bigla namang natuon ang pansin ni Ralph kay Kiri at nasabi nito na hindi siya nakakasigurado sa kanya, na ikinagulat naman ni Kiri. Dagdag pa ni Ralph na magsasabi siya ng totoo. Si Kiri ay mayroong maayos na fundamentals na maaasahan sa isang captain ng Cygnus Knight, at bilang isang two-circle na adventurer, siya ay disente. Ngunit may seryosong mukha habang nakangiting nasabi ni Ralph na walang bagay na kinakaiba si Kiri sa mga normal na adventurers. Dagdag pa nito na ang Gaffer ay hindi tanga dahil kahit na sila ay naging pain, binayaran nila ang mga ito. At simula ngayon, ang kanilang magiging trabaho ay pupunta sa patibong na inihanda ng Kania Merchant Union para sa kanila para makakuha ng ebidensya na sila nga ay tunay na tagasunod ng Black Magician. Nasabi pa ni Ralph na pumapayag siyang gawin ang mga delikadong bagay basta siya ay babayaran, ngunit ayaw niyang makipaghati ng gantimpala sa isang tao na alam niyang hindi mapapakinabangan. Kaya natanong nito si Kiri kung bakit hindi na lang siya bumalik sa Cygnus Knights. Nalabis namang ikinainis ni Kiri. Pagkalipas ng ilang oras, pumunta naman tayo sa isang malaking gusali. Sa loob nito makikita natin ang paglalakad ni Kiri sa pasilyo.
Nang bigla na lang inagaw ang kanyang atensyon ng isang tao, kung saan nasabi nito na narinig niya na si Kiri ay may ginawang mahihirap na mga trabaho. Ang taong ito ay isa sa mga miyembro ng Cygnus Knight na si Kasim, na may malaking ngiti na nagsasabi na inaakala niya na si Kiri ay namatay sa loob ng gate dahil matagal niya itong hindi nakita. Natanong din nito si Kiri kung pupunta ba siya sa kanilang master, na sinagot naman ni Kiri ng oo habang umiiwas ng tingin. Habang papalapit si Kasim, dagdag pa nito na narinig niya na si Kiri ay sumali sa party ng mga adventurer. At ito ay talagang nakakatawa. Mapanukso naman itong nasabi na marahil ito ay ang perpektong lugar para kay Kiri. Dagdag pa nito habang papalayo, na marahil ang pag-alis ni Kiri ay ang pinakamaganda niyang magagawa para sa mga knights at kanilang master, kung saan si Kiri ay napayuko na lamang dahil sa kanyang mga sinabing masasakit na salita. Di kalaunan sa loob ng isang opisina sa gusali, makikita natin ang pagtayo ni Kiri sa harap ng isang tao na nakasuot ng magarang baluti na nagsusulat sa kanyang lamesa. Kung saan natanong nito si Kiri kung siya ba ay aalis sa Cygnus Knights. Dagdag pa nito kung ano ang problema kay Kiri at hindi ba siya ang tao na kanyang inaakala. Ngunit habang nakayuko ay nanghingi na lang si Kiri ng patawad at napasabi na hindi niya masasabi sa kanya ang detalye ngayon pero ito ay kanyang magagawa sa tamang oras. Napahinto naman ang tao sa kanyang pagsusulat. Siya din ay napatanong kung ano ang ibig nitong sabihin sa tamang oras. Nasabi ng tao na gagawin nila na isang sekretong misyon ang pagsali ni Kiri sa party ng mga adventurer subalit siya ay babalik dito tuwing 3 linggo para magulat sa kanya. Dagdag pa ng lalaki na nagsusulat sa kanyang lamesa na huwag ni Kiri na kalimutan na siya pa rin ay kanyang disciple at siya ay habambuhay na isang knight ng Cygnus. Pagkatapos nito bumalik naman tayo sa bahay nila Dibo, kung saan makikita natin si Kiri na kinakausap sila Dibo para siya ay makasali sa kanilang party dahil habang mayroon pang isang tagasunod ng Black Magician sa mga knights ay hindi siya makakabalik sa kanyang master nang walang may ginagawa. Kaya buong loob na nasabi ni Kiri na hindi nito kailangan ng pera at siya din ay mas lalong lalakas kung bibigyan nila ito ng oras. Dahil dito, si El naman ay napangiti. Subalit si Ralph ay napasabi naman na ito ay nakakatawa at siya ay umalis na dito. Nang bigla na lang natanong ni El kay Kiri kung malakas ba ang kanyang loob dito. Kung saan naagaw ang pansin ni Kiri at Dibo habang si Ralph naman ay agad na napalingon sa kanya habang natatanong kung ano ang kanyang sinasabi. May seryosong mukha namang nasabi ni El na dahil kilala niya si Kiri, magiging mas masama para sa kanila kung siya ay maghahanap ng mag-isa sa mga tagasunod ng Black Magician. Dagdag pa nito na natanong si Ralph kung sinabi ba nito na nagkukulang ng kakayahan si Kiri. Kaya natuon ang kanilang pansin kay El. Nasabi ni El kay Ralph na mukhang siya ay may malaking tiwala sa kanyang kakayahan ngayon. Subalit hindi lang siya ang nadismaya sa kakayahan ng kanilang mga party member. Ito ay dahil ang rason kung bakit niya ipinadala silang tatlo sa ikalawang gate ay dahil naniniwala siya na makakaya nila itong maklear kaagad, subalit kung wala dito si Dibo ay marahil silang lahat ay namatay. Nalabis namang ikinabahala ni Ralph kaya napasabi siya na ito ay dahil ang kanilang kalaban ay kakaiba. Kaya natanong ni El kung hindi ba ordinaryong kalaban ang isang Snow Yeti, ito ay dahil nagawa na nitong makapatay ng Snow Yeti ng mag-isa. Nalabis namang ikinabigla ng tatlo, kaya napatanong ang mga ito kung ano itong kalokohan at kung si El ba ay seryoso sa kanyang sinabi. Napaisip naman si El na ito ay bago ng kanyang pagbabalik sa nakaraan at pinlano niyang haharapin ang halimaw na ito. Ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang baguhin ang plano dahil sa mga ipinadalang assassin ng Kaniya Merchant Union na hindi niya inaasahan ang lakas. Dagdag pa nito na hindi pa rin sapat ang kanyang kakayahan at pati ng kanyang mga party members sa ngayon. Pasigaw namang nasabi ni Ralph na hindi ito maaari dahil papaano niya itong magagawa dahil kakaalis niya lang sa pagiging alipin. Kaya natanong ni El sa kanya kung hindi ba siya naniniwala. Nang bigla na lang nag-iba ang mukha ni El at natanong kay Ralph kung gusto ba nito ng pruweba. Natatakot namang sinagot ni Ralph na ito ay hindi na kailangan, at natanong nito kung ang sinasabi ba ni El na siya ay hindi niya kailangan. Kung saan si El ay napabuntong hininga na lamang at napangiti. Nasabi nito na ito ay simple lamang dahil kinakailangan lang nila na maging mas malakas kesa sa kanilang kasalukuyang sarili. Dagdag pa nito na mukhang may 1 buwan pa para sa susunod nilang raid. Kaya habang nagpapalabas si El ng seryosong mukha, nasabi nito na para sa ganitong sitwasyon, ang karahasan ay ang paraan. Lumipat naman tayo papunta kay Beidou, kung saan habang siya ay nakayuko,
nasabi nito na mukhang hindi umayon ang kanilang plano. Dagdag pa nito na kung sila ay makikipaglaban sa Gaffer Merchant Union, ang atensyon ng publiko ay matutuon sa kanila. Natanong naman ni Evo kung gaano karami ang kanilang nalalaman at kung ang kanilang negosasyon ba ay isang palabas lamang noong simula. Sinagot naman siya ni Beidou na hindi siya nakakasigurado dahil kahit na ang espiya nila ay hindi makapagbigay ng impormasyon, at baka ang kanilang executive ay mayroon ding impormasyon na sila lang ang nakakaalam. Habang nakasandal naman sa kanyang mabangis na alaga sa kanyang inuupuang sopa, nasambit ni Evo ang Gaffer Merchant Union. Dagdag pa nito na sila ay hindi problema at ang pagwasak sa kanila ay magiging madali lang sa oras na dumating ang araw na iyon. Nasabi pa nito na ang kanilang kalaban ay ang Maple Association lamang. At ito ay pareho lang din 800 taon na ang nakakaraan, bilang ang Empress Cygnus ang tagapamuno, ang Cygnus Knights, ang Resistance, ang Explorer Association at ang Nova Tribe ay nagsama para gumawa ng alyansa. Kaya pagkatapos na makulong ng 6 na heroes, ang tanging naging banta na lang sa kanila ay ang Maple Association. At kung ito ay laban lamang sa mga Merchant Union, hindi nila kinakailangan ng tulong sa mga nakakataas. Subalit napaisip si Evo na mayroon siyang masamang nararamdaman, ito ay dahil hindi niya mapaniwalaan ang nagawa ni El gamit lamang ng suporta ng Gaffer Merchant Union. Makikita naman natin si Beidou na nababahala, nang bigla na lang nag-utos si Evo na kumuha pa ng impormasyon tungkol sa Gaffer Merchant Union. Naagad naman itong pinasangayunan, kung saan makikita natin ang kanyang biglaang pagkawala sa kanyang pwesto. May seryosong mukha namang nasabi ni Evo na inaasahan niya na mapapatunayan ni El na siya ay isang napaka-interesadong kalaban. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta naman tayo sa isang kagubatan, kung saan habang makikita natin ang magandang panahon at ang mga matataas na puno, bigla na lang napatalsik si Ralph sa lupa. Dahil dito habang makikita natin si Kiri at Ralph na sugatan, napamura si Ralph at napatanong kung anong klaseng magician ba ito. Mayroong pa naman ang papalapit sa kanila at nagtatanong kung ano ang problema. Ito ay si El na daladala ang kanyang staff na naglalakad papalapit papunta kay Kiri at Ralph, kung saan may ngiti nitong nasabi na sila ay magmadali para siya ay patamaan ng kanilang pinakamalakas na skill. Dagdag pa nito habang mabilis na sumusugod na matatapos lang ang kanilang training kung siya ay kanilang matatamaan ng isang beses, subalit makikita natin ang pagtakbo ni Ralph habang nagsasabi na lumayo siya sa kanya. Kung saan habang si Debo naman ay nakaupo sa kagubatan ay narinig na lang nito ang mga pagsigaw sa malayo. Dahil dito, naiinis nitong nasabi na hindi siya makapag-focus dahil napakaingay ng mga ito. Habang siya ay nakaupo sa isang bato, napasabi naman siya na mas gugustuhin niya na lang na mag-ensayo kasama nila ni El kesa sa ganito. Ngunit naalala niya ang mga sinabi ni El na kinakailangan niyang maipalabas ang kanyang kapangyarihan na lumalabas lamang kung siya ay walang malay. Pero nasabi ni El na hindi siya nakakasigurado kung gagana ito. Subalit may ngiti nitong nasabi na kung ito ay posible, ang mga bagay ay mas magiging napaka-interesado. Habang napapasigaw naman si Ralph na magdahan-dahan lang si El sa kanya, napabuntong hininga na lang si Debo habang napapatanong kung tunay ba siyang mapapalakas ng kanyang ginagawa.